yung mission, no? Yung ministeryo ng ating Panginoon, yung ministry ni Jesus. No? At masasalamin po natin dito kung ano yung simbahan na itinatag niya. Handa na po ba kayo? Mayroon na ako, sister. Ayan. So, ang topic ko po is anyo ng simbahan. Ano nga ba yung anyo? Ano ba yung wangis? Ano ba yung itsura ng ating simbahan? Nag-ilaw ba to? Ayun. Okay, ito po si Jesus. No? Ang sinasabi dyan is many members in one body. Marami ang mga naniniwala, marami yung mga umaani, marami ang sumasampalataya, marami ang nananalig sa iisang katawan. Amen? Ayan. At ito naman po, ayan, ito ay simbahan. Kaya lang yung simbahan, lumulutang sa halapaap, lumulutang sa ulap, lumulutang sa hangin. Brother Aris, sa tatandaan mo to, di ba? Ito po yung pinuntahan naming seminar, kaming apat, wangis ng simbahan. No? Sa Tagaytay, di ba ate? Hindi mo natandaan, no? Na ano nga ba yung ating simbahan ngayon? Di ba? Kasi nagtatag ang ating Panginoong Yesus ng isang simbahan. At ngayon po, yun po yung ating sinusundan. Na kung saan titingnan natin or makikita natin or pagninilayan natin, tayo pa ba ay nandoon sa anyo ng simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Okay, ayan. So, ang anyo ng simbahan. Una, ang anyo po ng simbahan ay bukas. Bukas, nagpapagaling at nakakapagturo. Diba? Kailangan bukas siya. Ano bang klaseng pagbubukas ito? Makikita po natin mga kapatid, ayan. Makikita po natin mga kapatid na ang simbahan ng ating Panginoon, hindi lamang po ito yung simbahan na sinasabing nasa Jerusalem. Diba? Nandoon siya sa lugar ng Capernaum. At ito po ay ang kanyang tahanan. Makikita natin na mayroong ipinamanhig yung apat na lalaki sa Panginoon. So, nabasa natin at nabasa natin kanina na yung lugar ay ano po yung nabasa natin? Ano ba yung lugar? Imagine, nandun sa isang tahanan si Jesus. Ano yung marami? Maraming tao. Ano pa to? Maraming tao. Nagsisiksikan, masikip. Diba? Okay. Ayan. So, masikip yung tahanan na yun. Para doon sa, gusto nilang gumaling eh. Diba po? Gusto nila na magkaroon ng biyaya. Gusto nila na makinig sila. Pero paano? Eh, masikip nga yung lugar. Overcrowded. Siguro, yung mga tao dyan na nandun lang sa loob o hanggang doon lamang sa pinto, yun lamang yung nakakarinig. Diba? Maraming tao sa loob at sa labas na halos hindi nga maipamanhig ng apat na lalaki yung paralitiko. Kaya ang ginawa, binakbak na lang yung bubong. Ayan. At may mga nakikinig, no? Pero meron din naman, hindi. Diba? Katulad natin. Minsan, kapag pinagsasabihan tayo, minsan, papasok dito, lalabas dito. Minsan naman, meron tayong gusto nating matuto, pero minsan, tayo rin, para sa sarili natin, tayo rin yung umahadlang para tayo ay matuto. Parang nagkakaroon tayo ng, hindi ko yata kaya. No? Teka muna, busy ako, hindi ako makakapag-aral. Diba? No? Teka muna, marami pa akong gagawin. Na minsan, na gusto nating matuto, pero
hindi tayo matuto dahil minsan tayo mismo sa ating mga sarili, tayo yung humahadlang. Ayan. Then may dalawang katangian po dito sa Ebanghelyo na ito, sa unang dito. Dito may dalawang katangian. Una, kailangan daw po naroon si Kristo. Sa ating gawain, kailangan ang sentro ay si Jesus. Sa ating usapan, ang sentro ay ang Panginoon. Sa ating tahanan, maging sa ating tahanan, kailangan din nandun din ang Panginoong Jesus. Diba? Kasi nga tayo yung simbahan. Ang simbahan ay hindi lang basta istruktura, kundi tayo mismo yung simbahan. Dahil tayo yung nakadikit, no? Mayroon tayong kaugnayan sa ating Panginoon. At kailangan bukas, no, ang tahanan para tanggapin ang mga nagnanais na makita si Jesus. Diba? Sino ba itong mga taong ito na nais makita si Jesus? Diba? Tayo nandito. Tayo mga nagsisimba. Tayo mga pumupunta sa simbahan. Gusto natin makita si Jesus. Kaya nga po tayo ma-attend ng misa. Diba? Ma-attend tayo ng misa dahil gusto natin makita ang Panginoong Jesus. Sabi kanina, may napanood ako. Bakit kailangan natin magsimba? Diba? Kasi yung ibang religion, hindi nila alam kung simba lang kayo ng simba. Hindi nila alam kung ano yung meron sa misa. Meron po tayong sakripisyo na pinagsasaluhan. Ano yung sakripisyo? Yun po yung Panginoong Jesus na isinakripisyo niya yung kanyang katawan at dugo, yung kanyang buhay para sa atin. At yun po yung pinupuntahan natin tuwing misa. Amen po? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Yun naman talaga eh. Wala namang iba. Ay, pupunta ako ng misa kasi si Father Alan, magaling mag-homily. Ay, atin anong oras ba yung misa ni Father Paul mo? Ay, 12:15 po yun sa SM. Nako, no? Hindi po yun ang pinupuntahan natin sa misa. Kundi ang pinupuntahan po natin ay ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang sakripisyo, no? Na yun ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Amen? Amen po, no? At syempre, ayan, no? Tayo po yung simbahan na kung saan kailangan ng simbahan ay nagtuturo ng salita. Kaya sa ating prayer meeting, hindi pwedeng walang salita ng Diyos. Amen? Sa misa, hindi po ba nag-homily si Father? Di ba nag-homily? May salita. Meron tayong tinatanggap na salita. Di ba po? No? Kasi yun yung anyo ng ating simbahan. Kailangan may salita. Di ba? Nag-aaral tayo ng salita. Merong itinuturo sa ating salita ng Diyos. Na kung saan, ito rin po yung isinasabuhay natin. Saan ba tayo kukuha ng isa sa buhay natin kung wala tayong naririnig na salita ng Diyos? Kaya sa misa at sa prayer meeting, meron po yan. Kahit po tayo ay nag-funeral service, may salita ng Diyos, di ba? Unang pagbasa, ikalawang pagbasa. Di ba? Ang mabuting balita ng Panginoon, hindi po yan nawawala sa atin. Dahil tayo po bilang simbahan, kailangan din po tayo rin po ay nagtuturo ng salita. Huwag lang po natin iasa doon sa araw ng linggo na tayo ay magsisimba. Tayo rin po, kailangan din po natin matuto ng salita. At syempre, dahil tayo po ang simbahan, kailangan din po ang pagpapatawad ng kasalanan. Hindi lang po pagpapatawad, kundi kailangan din po tayo rin po ay nagpapatawad. Kailangan din po tayo rin po ay humihingi ng tawad, no? Sabi nga, di ba? Kasi ano yan vice versa, cycle po yan
sino mang hindi mo patawarin, ay hindi ko patatawarin. Nagbili niya kay Apostol, hindi po kay Pablo, kay Pedro. Kay nalagad na Pedro, no? Yun po siya. No, sabi kasi siya yung pinagbiliran ng simbahan eh. Kaya nga may kumpisan tayo. Ang sino mang hindi mo pinatawad sa lupa ay hindi papatawarin sa langit. Pero tayo po bilang tao, di ba? Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin mo. Kaya kailangan po tayong magpatawad din, no? Sabi nga, basa po, 1, 2, 3. Ayan. Kaya po marami ang mga hindi makamove on dahil yung mismong sarili nila hindi nila mapatawad. Diba? Alam niyo po mga kapatid, hindi ko alam kung ito pa ay pagpapatawad or di ka talaga namang napatawad. No? Pagpapatawad is, syempre, ako din bilang tao, nagkakasala din po. No? At hinihingi ko rin po ng kapatawaran niyo. At the same time, yung mga tao nagkasala sa akin, even though hindi ko masabi, I forgive you, but then, sa puso ko, pinatawad ko kayo. At one time, isang gabi, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Meron kong bumubulong sa aking tenga. Ayan. Ang sabi niya, ano, ganyan ka na lang? Samantalang sila, ang saya nila. Ayan. Eh bakit hindi mo gantihan? Meron ka namang meron ka namang pinangahawakan. Bakit hindi mo ibigay yung katarungan na hinihingi mo? Ayan, talaga pumapasok sa isip ko yan. Meron talaga nagbubulong. Yung isang side naman ng mind ko, hayaan mo na. Ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Tapos, isa na naman, hindi dapat gano'n. Nagtatalo silang dalawa. Sabi ko kung gano'n sa akin, anong oras na ako nakatulog? Talagang laging gano'n. Laging gano'n. Tapos, may mga pumapasok na senaryo na ito mangyayari, naman na talagang nai-imagine mo yung mga nangyayari na pagkaganito yung ginawa mo, ito yung mangyayari, pagka nagiganti ka, ganito yung mangyayari, no? Talagang nandoon po yung sinasabi na hindi ka patutulugin. At nung kinaumagahan, nauna po kami nagigising ni Aris. Si Brother Aris po kasi pagka may trabaho, minsan siya yung maglilinis ng sala. Tapos pagbaba ako, sabi ko gano'n, hindi ako nakatulog. Alas 4 na ng madaling araw, gising pa ako. Sabi niya, sinusubukan po kayo. May kalaban po. Talagang may kalaban talaga. Sinusubukan po kayo. Ganyan po talaga pagka nasa Panginoon na mayroong pagsubok at pagsubok na darating. Pero sabi ko, hindi naman ako natatakot. Diba? Kasama ko lagi ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. No? Ayan. Healing yourself is connected with healing others. No? Kung gusto mong makapagpatawad, patawarin mo muna yung sarili mo. Kung gusto mong makamove on, kailangan magsimula rin sa'yo. Di ba po? Kasi hanggang nandyan po yung sense ng paghihiganti, yung pag-iimbot, no? Patuloy lang po tayong nagkakasala. Pero kung mismo sa sarili mo, manalangin ka at sabihin mo sa Panginoon, Lord, heal me. Tulungan mo ko. Kasi hindi naman talaga natin kayang mag-isa na tayo mismo ay pagalingin natin ang ating sarili. Kundi ang makakatulong sa atin ay ang ating Panginoon. Stay connected with the Lord. Amen? Amen. So next po, ayan. So una, ang anyo ng simbahan ay bukas. No? Open. Kailangan bukas tayo. Bukas tayong tumulong. Bukas tayo sa mga lalapit sa atin. No? Nagpapagaling at nakakapagturo. No? Nagsisimula po ang pagpapagaling sa pagpapagaling.
nagbiministeryo, siya po ay lumalabas. Di ba? Nagpupunta siya kung saan-saan. Nagpupunta siya kung saan-saang bayan. No? At ganoon din po dapat tayong mga naglilingkod. Tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan po, meron tayong something concern sa ating kapwa. No? At kailangan din po natin na tayo din po ay makapaghatid ng mabuting balita sa ating mga kapatid. No? Kaya nga po natatag ang BEC, Basic Ecclesial Community. Ito po ay unting simbahan, which is wala pang BEC, ang charismatic ginagawa na po ang BEC. No? Nagbabahay-bahay na po ang charismatic. May small group yan, no? Nung ako po ay nung ako po ay bata pa. Ayan, natatandaan ko po. Araw ng linggo, meeting po nila yan ng core group. Yan, no? Meeting po nila yan sa bahay. Yan. And then, Monday, small group po yan sa Area 1. Phase 2, Area 1. Tuesday, prayer meeting po yan. No? Saan ginaganap? Phase 1C. Wednesday, prayer meeting na naman yan. Saan? No, hindi ko na matandaan kung saan. Pero Wednesday. Thursday, yan po yung kanilang funeral service. Ayan, mag-i-schedule sila na yung Thursday nakalaan po yan sa dasal sa patay. No? Pupunta po sa mga iba't ibang nag-iimbita sa kanila. Ayan. And then Friday, prayer meeting dito. No? And then Saturday, another prayer meeting na naman, small group kung saang lugar na naman. No? So, ganun po yung gawain ng charismatic community. Wala pang BEC, ginagawa na po yan. Okay? Ha? Lalaki. So, kailangan may mission. Okay? Ang mission po natin ay magparami. Ang mission po natin ay mag-imbita. Now, invite someone this week. Hindi natin alam. Baka it could change their life forever. Amen? No? Huwag natin ipagkait sa ating mga kapatid na imbitahan sila. Pwede natin sila, gusto ko punta ka sa prayer meeting. Hindi natin masasabi. Baka ito po yung pagkakataon na hinahanap nila. Baka naghahanap po sila ng kausap. Baka kailangan po nila ng merong makikinig sa kanila. Baka kailangan po nila ng susunod na yung pamilya. Kung paano tayo pinagbubuklod ng ating Panginoon bilang hindi komunidad, kundi bilang isang pamilya. Amen? No? So maaari, baka nga dumating na itong pagbabagong ito sa buhay niya ay mangyari sa pamamagitan mo, sa papamitan mo, sa pamamagitan mo. Diba? Lahat po tayo ay hinihipo ng Panginoon para mag-akay ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid, ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigan sa simbahan ito upang mag-aral ng kanyang mga salita. Amen! No? At syempre, ang tanong, malikhain ba tayo sa paggawa ng paraan para mailapit sila? Kailangan daw po malikhain tayo. Kaya nga po meron tayong tinatawag na planning. Di ba? Meron tayong ginagamit na strategy. Ano po yun? Ginagamit natin minsan ito, Holy Family. Di ba? Yung pag-akyat, no? Pamamanhid. So wag po natin sasabihin na iyakan po namin sa inyo yung Holy Family. Kundi ganito po sasabihin natin, gusto kong dumalaw sa inyo ng banal na pamilya. Patutuloyin niyo po ba siya? Ha? Patutuloyin niyo po ba sila? Ayan, hindi na po magandang salita yung aakyat namin sa inyo, ha? O ayakyat namin sa inyo banal na pamilya, no? Hindi na po. Kundi ang magandang termo niyo is dadalaw, no? Dadalaw po ang banal na pamilya sa
Sa susunod, meron ulit tayo, another reflection na naman. Sa susunod, meron tayong healing. Mag-i-invite tayo ng speaker, di ba? May healing tayo. So, ibig sabihin, meron po tayong ginagawa natin malikhain yung ating prayer meeting, yung ating gawain, no? Amen. Okay. So, ano nga po ulit? Ang anyo ng simbahan ay papagbukas, nagpapagaling at nakakapagturo. Tandaan po natin nakakapagpagaling, hindi lamang po yung makakapagpagaling ng sugat, kundi nakakapagpagaling kung ano man po yung emosyon na kanilang dinadala, nakakapagpagaan. Okay? May mission. Dapat nagmi-mission po tayo. Hindi po nananatili tayo dito sa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, pagkatapos paglabas po natin, nawala ng parang bula ang salita ng Diyos na ating pinagsaluhan. Amen? Ayan. At syempre, last but not the least, mayroong pagtanggap. Ay, kanina, bukas. Ngayon, tatanggap. Ano kaya yung tatanggapin, no? Alam niyo po, noon pa man, sa panahon ng Panginoong Yesus, marami na yung tao na talagang masasabi natin na nag-aalinlangan. Mayroong pag-aalinlangan. Mayroong hindi tumatanggap, no? Na kung saan mababasa natin kanina, di ba? May mga eskriba na hindi tumatanggap kay Kristo, kay Jesus, no? Hindi nila tinatanggap yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus na magpatawad ng mga kasalanan. At tayo rin po bilang anak ng Diyos, kaya rin po natin, meron din po tayong kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Amen? Lahat tayo na hindi lamang po si Mira, lahat po tayo. Bawat isa sa atin, meron po tayong kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Tandaan po natin yan. Kasi ang pagpapatawad, ito po yung reconciliation. Diba? Kasi once na pinatawad mo siya at nag-reconcile kayo, syempre magaan na po sa dibdib yun. Amen? Okay, yan, no? Sabi nga, ano ba yung next slide? Mamaya ka na. Sabi nga po is, marami po ang mga lumalapit sa Panginoon. Marami ang lumalapit sa Diyos. Dahil ano po? Dahil kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Dahil kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Pero, minsan, hirap tayong tanggapin kung ano yung itinuturo niya. No? Hirap tayong tanggapin. Hirap tayo saan? Ayan. No? Simulan natin sa baptism. Ayan. Pagbibinyag. Itong mga sakramento na ito, kailangan natin yan sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ito yung daan para sa ating kaligtasan. Baptism. Hindi ka magiging ganap na anak ng Diyos. Hindi ka magiging ganap na Kristiyano kung hindi ka mabibinyagan. Minsan, ang magulang ayaw pabinyagan ng anak. Pero gusto nila maging Kristiyano yung mga anak nila. Ang ayaw nila, hindi kami handa. Kasi wala kaming panghanda. Di ba po? Di ba? Naghahanap pa sino mga ninong at ninang. Pag titingnan mo yung wala na ng panghanda, tapos ang dami mong mga ninong at ninang na ipinipila. Ano po? No? So, tama lang po na maging payat. No? Magkwento ko sa inyo. Noon pong buntis ako kay Patricia. Ano yan? Nag-resign ako sa trabaho. Siguro mga 6 months, gano'n. Siyempre, hindi ako makakahanap ng trabaho. Di ba po? Walang tatanggap sa akin, buntis ako. Maternity leave, maglilib agad. Kapapasok lang sa trabaho, maternity leave agad. Di ba? So, hindi ako nakapasok ng trabaho. After my resignation, naisip ko po na kaming mag-asawa is mag-alaga kami ng baboy. Uso pa po noon yun sa mga sa
doon namin kinuha yung aking pag-deliver, yung pagpapanganak. Sabi ko, baka maubos yung pera. Kailangan, pabinyagan na natin. Isang linggo lang po si Patricia, pinabinyagan na natin. No? Kung sino man yung ninong at ninang, hindi kung sino yung kunin natin. Kung sino yung nandiyan, ang importante, maging Kristiyano yung anak natin. No? Yun po yung mahalaga eh. No? Yung ilapit natin yung ating mga anak sa Panginoon. Pangalawa, confirmation. Diba? Pagpapakumpil. Sino po dito nakumpilan na? Ayan. Kailan? Ang tanong. Kailan? Kung kailan mag-aasawa? Diba? Marami sa ating mga Katoliko na nagpapakumpil kung kailan lamang mag-aasawa. Dahil requirement. Pero actually, 12 years old, kailangan po makumpilan ang mga bata. Kasi confirmation, kinukumpirma mo na ako ay Katoliko. Amen? No, na yung bata mismo na ang magsasabi, magsasagot sa obispo na, opo, tinatanggap ko. Opo, itinatakwil ko ang gawain ni Satanas. Opo, tinatanggap ko ang aral ng Panginoon. No, sila na yung sasagot. Unlike nung sila ay binibinyagan, tayo mga ninong at ninang at mga magulang, tayo po yung sumasagot. No? So, talagang tayong mga Katoliko, nahihirapan tayo na yakapin kung ano yung aral ng ating Panginoon. No? Yung charis, ayan na, di ba? Minsan hindi handa ang pagtanggap sa banal na Eucharistia. Darating sa misa, santo-santo na po. Tapos pipila. Di ba? Minsan kulang tayo sa kaalaman na kailangan po natin ay ihanda ang ating sarili. 30 minutes before the Mass, kailangan na andito na para makapag-fasting na tayo. Di ba po? Naabutan natin, nakapag-confess pa tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Na lubha akong nagkasala. Diba? Kailangan po kumpleto yung ating misa. Penance and reconciliation. Diba? Tayo po ay humihingi ng tawad. No? Tayo po ay nakikipag-reconcile sa ating Panginoon. At ito po yung pangungumpisal na kaunti lang po yung pumipila, kaunti lang po yung nangungumpisal. No? Talaga naman, makikita natin yan. No? Sa buhay lang natin. Sa totoo lang mga kapatid, kahit ako, yung pangungumpisal. Anointing of the sick. Alam niyo po, may sitwasyon sa buhay ko na, kasi kami magkakapatid, aral naman po kami, na once na ang may sakit ay hindi na nakakapagsimba. Hindi na nakakapunta sa simbahan, hindi na nakakalakad, or di kaya kahit na nasa ospital, or di kaya naman nasa bahay, may sakit, bedridden, tawag po tayo ng pare. Sick call ang tawag po doon, ha? Sick call. Ibig sabihin, tinatawag lang para dahil sa may sakit, bibindisyonan. Hindi po dead call. Okay? Kung kailang patay na, tsaka tatawagin, sick call. Yun po yung kailangan natin. Minsan may mga kamag-anak, ayaw, refuse, nire-refuse nila. No? Hindi, ayaw namin. Bakit? Mamamatay na ba yung nanay namin? Para tawagin namin ang pare? Hindi po. No? Hinahanda din po natin sila. Dalawa po yan. Dalawa po ang purpose. Kagalingang physical at kagalingang spiritual. Ayan ha. Yan po. Wag po natin kayaalis yan. Kung sakaling may mga kakilala tayo, ipaliwanag po natin. Ilapit po natin sa pare yung inyong kamag-anak, yung inyong mahal sa buhay para mag-bless po siya physically and spiritually. Ano po? Next. Ayan. Next. Matrimony. Kailangan magsasama ng sal. No?
Ares, kayong magsikirog, kayo ay nagkasundo na magsusumpaan sa harap ng Diyos. Kaya nga po tinatawag na till death do us part. Kayo mismo ang lalapit, hindi yung Diyos ang lumalapit sa inyo para bigyan kayo ng kasal. Yung magparis po ang lalapit dahil sigurado na kayo po ay magpapakasal habang buhay. Kaya nga sinasabi niyo yung word na I do. Opo. No? Na walang makakapagpahiwalay sa inyo. And then syempre yung holy orders, no? Sa ngayon po kasi ang holy orders, hindi lamang po ito yung tinatawag natin pagpapari. No? Holy orders or pagpapabanal. Tayo pong lahat ay tinatawag para sa pagpapabanal. Kaya nga po tayo nagsisimba, kaya po natin ginagawa yung mga sakramento, kaya po tayo narito dahil gusto po natin na magpabanal. Amen? No, hindi pa tayo banal. Nagpapabanal pa lang. Kaya wag po kayong matatakot. Uy, mga banal na yan. Ipi-prayer meeting. Meron ng Bible sa kilikili. Oy! Nandito yung Bible ko. Ano sa kilikili. Na? Okay. So, nagpapabanal pa. Mitingin po natin yun na araw-araw tayo po ay magpapabanal. Okay? So, next na natin. Last slide na. Ayan. Nakita ko po yan sa Lakbay Kristiyano, sa FB. Diba? Buhay Kristiyano. Meron yun eh. Ayan. Ministry is not all about position. Ministry is all about services. Yan po yung ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus na ang pagmiministeryo ay hindi po posisyon, kundi ito po ay paglilingkod. Kaya una pong naglingkod ang ating Panginoon. Nagpakain, nagpagaling, nagturo, di ba? Yan po yung mga ginawa niya. At yan din po yung nais niya na gawin natin. Magkawang gawa, no, magturo, ayan, no, magpanalangin lang. Ayan. At yun po yung ginagawa natin sa community ito, sa pamilyang ito, na tayo po ay magpanalaginan. Ayan, no? So, lagi po natin isipin na ang pagmimisyon ay isang serbisyo na kasama ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.